Halos 2 taon na ring ibinuhos ni Clara ang buong buhay niya sa masigla at walang tulog na puso ng lungsod. Iniwan niya ang tahimik at malawak na bukirin ng kanyang kabataan sa probinsya. Isang bayang sanay sa huni ng ibon, amoy ng bagong ararong lupa at payapang umaga. Tulad ng napakaraming Pilipinong nangangarap, hindi lang pagbabago ng tanawin ang hinabol ni Clara. Hinabol niya ang mas maliwanag na kinabukasan. Isang pagkakataong makagawa ng tunay na pagbabago, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilya. Hindi si Clara ang tipo ng babae na puro pangarap lang. Hindi siya bulag sa hirap ng realidad. Alam niyang ang magandang bukas ay binubuo ng sipag, tiyaga at sakripisyo. Kaya tinanggap niya ang mahabang oras ng trabaho, ang pagod at ang pressure ng walang reklamo. Hindi nagtagal, nakakuha siya ng trabaho bilang sales manager sa isang abalang tech company sa Korea. Maganda ang komisyon, sapat para magbigay ng kaunting pag-asa. May sarili siyang maliit pero maaliwalas na apartment. Ang sala ay laging tinatamaan ng sikat ng araw. At mula sa bintana, tanaw niya ang maliit na parke ng lungsod. Isang simpleng pahinga sa gitna ng magulong mundo. Sapat na para sa panahong puno ng laban. Pero sa kabila ng laki ng kinikita niya, bihira niyang maramdaman ang pera sa sariling kamay. Halos lahat ng kanyang sweldo, diretso papunta sa Pilipinas, sa kanyang pamilya sa probinsya ng Nueva Ecija. Para isa-iisa at pinakamahalagang dahilan, ang kanyang ina. Ang biglaang pagkakasakit ng kanyang ina ang nagtulak kay Clara na pumunta sa ibang bansa. Isang matinding stroke ang dumapo rito at mula noon kinailangan na ng mamahaling gamot, regular na therapy at espesyal na gamutan. Ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng maliit na klinika sa probinsya. Ang mga libreng reseta at tulong ng gobyerno, parang isang patak lang sa dagat. Noon, ano pa bang magagawa ni Clara? Isang simpleng administrative assistant lang. Wala. Pero ngayon, mula sa ibang bansa, kaya na niyang magpadala ng totoong tulong. Hindi lang dasal, hindi pangako, kundi pera, gamot at pag-asa. Masakit sa puso ni Clara ang mag-alala araw-araw para sa kanyang ina. Pero may kaunting ginhawang bumabalot sa kanya tuwing gabi. Dahil alam niyang hindi nag-iisa ang kanyang ina. Nandoon si Daisy, ang kanyang nakababatang kapatid at 5 taon ang pagitan nila. Simula pa lang, si Daisy na ang paborito ng kanilang ina. Ang bunso, ang angel, ang batang kahit anong kalokohan ay napapatawad ng ngiti. Samantalang si Clara, ang panganay, ang laging may pasan ng responsibilidad. Hindi mo siya binantayan. Hindi mo pinaliwanag ng maayos. Hindi mo siya tinulungan. Paulit-ulit na sabi ng kanilang ina noon. Masakit yon para kay Clara noong bata pa siya. Pero habang tumatanda, natutunan na niyang tanggapin. Hindi perpekto ang pagmamahal ng isang magulang. Pero pagmamahal pa rin yon at higit sa lahat, pamilya sila. Sa katunayan, ang ina pa nga niya ang naging pinakamalakas na taga-suporta ni Clara nang magdesisyon itong mag-aral sa State University. 5 taon niyang sinuportahan ang matrikula at gastusin ni Clara, kahit kapos, kahit mahirap. Si Daisy naman nanatili sa probinsya matapos ang high school. Laging may paliwanag ang ina nila. Hindi siya panglungsod, hindi kakayanin ni Daisy ang buhay doon. Maaring may katotohanan yon, pero hindi rin maikakaila ang kahirapan ni Daisy sa academics. Paulit-ulit na D at C ang grado. Muli ay may paliwanag ang ina. Hindi magagaling ang mga guro. Napangiti na lang si Clara sa alaala. Dahil ang parehong hindi magagaling na guro ang gumabay sa kanya sa halos perpektong record. Isang bilang sa PE. Lahat na yon ay nakaraan na. Pagkatapos ng high school, palipat-lipat si Daisy ng trabaho
Sa post office, sa sari-sari store, kung saan-saan. Minsan, ginamit pa ni Clara ang koneksyon niya para maipasok si Daisy sa kumpanya niya sa lungsod. Pero hindi rin nagtagal. Hindi talaga siya mapirmi. Hanggang sa isang araw ay nagkasakit ang kanilang ina. Nasa isang lokal na bukid ito noon, nagtatrabaho nang bigla na lang itong bumagsak. Doon mismo, sa gitna ng maamong ungol ng mga baka. Mabuti na lang at mabilis mag-isip ang mga kasamahan niya. Dali-dali nila itong inilayo sa araw at tumawag ng ambulansya. Kung nasa lungsod lang sana sila, baka iba ang naging takbo ng kwento. Sa halip, dinala muna ang ina sa regional hospital. Pagkatapos, isinakay sa ambulansya papunta sa isang espesyalistang stroke center sa kalapit na probinsya. Isang mahigit 2 oras na biyahe sa lubak-lubak na kalsada. 2 beses pang nasiraan ang ambulansya. Mga minutong napakahalaga, unti-unting nauubos. Napakahalaga ng oras sa ganitong kaso. Mahinahong paliwanag ng mga espesyalista kay Clara nang makarating siya roon. Nanginginig, hinihingal at puno ng takot. At doon niya lubos na naunawaan. Kung hindi siya umalis noon, kung wala siyang isinakripisyo, wala sana silang kakayahang lumaban ngayon. Matapos ang itinakdang pananatili ng kanilang ina sa ospital, pinayagan na rin itong makauwi. Pero ang babaeng bumalik sa nayon ay hindi na ang inang kilala ni Clara noon. Isa na siyang marupok na anino ng dating sarili. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita, tahimik, walang tinig at walang lakas. Pero ayon sa mga doktor ay may munting pag-asa pa. Sa pamamagitan ng masinsinang therapy at napakamahal na mga gamot ay may tsansang makarecover ang kanyang ina. Kahit hindi man lubusan, kahit paunti-unti lang. At sa pag-asang yon, kumapit si Clara. Matapos ang maraming gabi ng pag-iisip, pag-iyak at tahimik na dasal, doon siya tuluyang nagdesisyon na pumunta sa abroad. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Kailangan niyang kumita, kailangan niyang ipaglaban ang natitirang oras ng kanyang ina. Buong tiwala niyang iniwan sa pangangalaga ni Daisy ang kanilang ina. Nagkasundo sila, si Clara ang magtatrabaho, si Daisy ang mag-aalaga. Pareho nilang gagawin ang kani-kanilang bahagi para sa iisang layunin, ang paggaling ng kanilang ina. Pumayag naman si Daisy, ngunit hindi pa man lumilipas ang 1 linggo, nabasag ang katahimikan ni Clara sa isang tawag na puno ng sindak. "Hindi ko na kaya!" hagulgol ni Daisy sa telepono. Pagod na ako. Bumalik ka na lang dito, ate. Ikaw nang mag-alaga sa kanya." Nanikip naman ang dibdib ni Clara. Maingat niyang pinaalalahanan ang kapatid sa kanilang napagkasunduan. Siya ang maghahanap buhay, si Daisy ang magbibigay ng pag-aaruga. Para sa kanilang ina, para sa pamilya. Pero ang sagot ni Daisy ay puro iyak. Mga kwento ng hirap sa pagbuhat, sa pagpapalit ng lampin, sa pagpapakain, sa pagligo ng isang inang hindi na makagalaw. Saglit na nanghina si Clara. Sa isang iglap ay gusto na niyang iwan ang lahat. Ang trabaho, ang lungsod, ang pangarap at tumakbo pauwi sa kanilang lugar. Pero bumalik sa isip niya ang boses ng doktor. May kaunti pang pag-asa. Kung uuwi siya sa Pilipinas, saan sila kukuha ng pera para sa gamutan? Masikip ang dibdib at mabigat ang puso, pero pinili ni Clara ang pinakamasakit na desisyon. Tumawag siya sa dati niyang pinapasukan. Humingi ng tulong gamit ang mga lumang koneksyon. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya sa social services ng probinsya upang makahanap ng home healthcare at isang taong tutulong sa pag-aalaga sa kanyang ina. Nakahanap naman sila. Mahal, lampas sa karaniwang sinasagot ng gobyerno. Pero para kay Clara, walang presyong katumbas ang kaligtasan ng kanyang ina. Kaya niyang magtrabaho ng 25 oras sa isang araw kung kinakailangan. Kahit siya pa ang anak na hindi paborito.
Ang kanyang pasasalamat at pagmamahal ay hindi kailanman nagkulang. Halos 2 taon na ang lumipas. Patuloy pa ring sinusuportahan ni Clara ang kanyang pamilya mula sa malayo. Palaging tumatawag si Daisy, detalyado ang mga ulat, mga gamot na binili, mga gamit na kailangang palitan. At si Clara, walang tanong, walang alinlangan, patuloy lang sa pagpapadala ng pera. Adult diapers, espesyal na kutsyon para sa pressure sores, hospital grade na kama, sahod ng tagapag-alaga at kung ano-ano pang pangangailangan. Paulit-ulit ang mga tawag, paulit-ulit ang mga bank transfer. Laging kumpiyansa ang boses ni Daisy. Laging may listahan ng gastos. Laging may masiglang balita tungkol sa kalagayan ng kanilang ina. Pero ito ang pinakamahirap pakinggan. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo at gastos, wala pa ring malinaw na pagbuti ang kalagayan ng kanilang ina. Dito nagsimulang matakot si Clara. Nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa mga rehabilitation center. Kahit alam niyang napakamahal ng mga ito. Kumuha siya ng dagdag na proyekto sa trabaho. Tinipid ang sarili, pinag-ipunan ng bawat sentimo. Dahil para sa kanya, mahalaga ang bawat araw. Bawat lumilipas na oras, pakiramdam niya'y unti-unting lumalayo ang tsansa ng paggaling ng kanyang ina. Habang siya'y lalong napapagod, lalong dumadalas ang tawag ni Daisy. Mas mahina ang boses, mas inaapura ang tono. Mas mahal daw ang mga bagong gamot na kailangan ng kanilang nanay. At si Clara, buong tiwala, agad nagpapadala ng pera sa tuwing may litrato ng reseta na ipinapadala si Daisy. Hindi na nagtanong, hindi na siya tumawag sa klinika. Hindi na siya kumontak ng kahit sinong kapitbahay sa kanilang lugar. Wala na siyang lakas, wala na siyang oras at sapat na sa kanya kung ano ang sinasabi ng kapatid niyang si Daisy. Hanggang sa isang tawag ang tuluyang nagpabaliktad sa mundo ni Clara. Isang tawag mula kay Aling Helen, ang mabait at matandang kapitbahay ng kanilang ina. "Clara, anak," mahinahon pero nanginginig ang boses nito. "Alam kong sobrang abala ka dyan sa abroad, pero hindi ko naman akalain na hindi ka man lang pupunta sa burol at libing ng iyong ina." Nanlamig ang buong katawan ni Clara. "Ano po? Burol at libing?" Halos pabulong niyang tanong. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Isang mabigat na buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Clara, ang iyong ina na napakabait na si Mary ay inilibing na. Mahigit 1 linggo nang nakalipas. 9 na araw na nga. Eksakto. Inilibing." Isang matinis na iyak ang kumawala mula sa bibig ni Clara sa maliit na break room ng opisina. Bakit walang nagsabi sa akin? Bakit wala man lang nagpaalam?" "Sinubukan ka naming tawagan," paliwanag ni Aling Helen. Mas malambot na ang tinig. "Pero sabi ni Daisy sobrang abala ka raw. Kaya kaming mga kapitbahay na lang ang nagtulungan para maihatid ang iyong ina sa huling hantungan." Nanginig ang tuhod ni Clara. 3 araw pa lang po nakakalipas, tumawag sa akin si Daisy. Halos hindi niya mailabas ang mga salita. Sabi niya, kailangan daw bumili ng bagong gamot para sa sugat ni nanay. "Gamot?" Napasinghap si Aling Helen. "Hindi na kakailanganin ni Mary ang kahit na anong pamahid." At doon bumagsak ang katotohanan. Opo, halos mabulunan si Clara. "Wala na po si nanay at wala po akong alam." Agad niyang ibinaba ang tawag. Nanginginig ang mga daliri habang tinatawagan niya si Daisy. 1, 2, 3, walang sumagot. Tanging walang katapusang pagring at ang katahimikan na masakit pa sa sigaw. May halong inis at pagkabigla, isiniksik ni Clara ang kanyang cellphone sa loob ng bag at mabilis na naglakad papunta sa opisina. Inabutan siya ng tawag ni Aling Helen sa loob ng tren.
Sa gitna ng siksikan, ng tulakan at ng ingay, at ngayon, habang naglalakad siya kasama ang dagsa ng mga tao, parang sasabog ang isip niya sa bigat ng balita na narinig. Kailangan niyang umuwi, ngayon na. Kailangan niyang harapin si Daisy para malaman kung paano nagawa ng sariling kapatid ang isang hindi maisip na pagtataksil. At higit sa lahat, kailangan niyang puntahan ang puntod ng kanyang ina para sa wakas ay makapagpaalam man lang. Ang isipin na wala siya sa huling sandali ng ina niya, na hindi niya ito mahawakan, hindi niya marinig ang huling hinga, parang may kamay na pumipisil sa puso niya. Kumirot ang dibdib ni Clara at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pagpasok pa lang niya sa abalang opisina, diretso agad si Clara sa pintuan ng kanyang boss. "Sir, kailangan kong mag-leave agad kahit unpaid po." Nanginginig pero matatag ang boses niya. Nagtaas ng kilay ang lalaki. Kilala sa mamahaling suit at mas mahal na ego. May bahagyang ngisi sa labi nito. "Leave?" aniya. "Lahat gusto ng leave, Clara. Pero may quarterly reports tayo." "Naiintindihan ko po, sir." Pilit niyang pagpigil sa emosyon. "Pero personal po ito. Pumanaw ang nanay ko at hindi man lang ako nakauwi sa libing niya." "May condolences," sagot ng kanyang boss, malamig at formal. "Pero tapos na raw ang libing, hindi ba? Tapusin mo ang report at pagkatapos ay pwede kang magbakasyon ng 2 linggo." "Hindi po pwedeng maghintay?" Halos pakiusap ni Clara. "Kailangan ko pong umuwi ngayon. Marami pa akong kailangang alamin." "Nasabi ko na ang desisyon ko." Matigas na sagot ng manager, sabay muling harap sa computer. "Sir," lakas loob na sambit ni Clara. 2 taon po ako nagtrabaho para sa inyo. Kahit weekends, kahit holidays. 1 linggo lang naman pong hinihingi ko." "Hindi ka nakikinig." Tumigas ang boses ng lalaki. "May report tayong tatapusin. Bumalik ka na sa mesa mo." "Hindi." Mariing sagot ni Clara. Parang may apoy na sumiklab sa dibdib niya. "Humihingi ako ng leave at kung hindi nyo ibibigay ay aalis pa rin ako." "Humihingi?" Natawa ang boss niya na si Mark. Isang nakakainsultong tawa ang ibinigay nito. "Excuse me, Clara. Hindi ba masyado kang mapangahas? Sino ka para magdemand dito?" "Isa naman akong tao at hindi ako makina." Napataas ng boses ni Clara. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na opisina. "May personal akong emergency." Hindi na siya naghintay ng sagot. Tinalikuran niyang boss at nagmamadaling lumabas. "You're fired!" Sigaw ni Mark sa likuran niya. Sinundan siya ng mga mausisang tingin ng mga katrabaho habang halos tumatakbo siyang palabas ng gusali. At doon, sa gitna ng pagmamadali, sakalang niya naalala. 1 linggo na pala siyang overdue sa renta. Parang eksakto sa cue, tumawag ang landlady, nagalit, mapilit at walang pakialam sa paliwanag. Sinubukan ni Clara na magpaliwanag pero wala nang nakinig. "Bahala na kayo," sigaw niya sa cellphone, basag ang boses sa galit at pagod. "Kapag hindi pa na ilalabas ang gamit mo mamayang gabi, itatapon ko lahat sa kalsada." Sigaw pabalik ng landlady. Hindi niya pa man tuluyang naibaba ang cellphone ay tumunog na ulit ito. Tawag yon mula sa HR. Ipinapaalam na ipiproseso ang huling sahod niya sa loob ng araw na yon. Doon niya tuluyang naintindihan. Tapos na ang buhay niya sa ibang bansa ng biglaan at walang babala. Pero nakapagtataka, hindi ganun kasakit ang mawala ng trabaho at tirahan. Mas masakit ang iniisip niya ang kanyang ina at higit sa lahat, ang kanyang kapatid. Hindi pa rin sumasagot si Daisy. Paulit-ulit na tawag pero walang sagot. Pagdating niya sa maliit na apartment ay dali-dali siyang nag-impake ng mga mahahalagang gamit. Mga alaala, dokumento at kung anong kaya niyang dalhin. Iniabot niya ang ekstrang susi sa naguguluhang kapitbahay at tumakbo na papunta sa airport. Hinabol niya ang huling flight pabalik ng Pilipinas. Matagal siyang naghintay sa airport. At pagbaba niya naman ng eroplano sa Pilipinas, mahaba pa ang kanyang biyahe pauwi sa probinsya. Halos walang tulog at walang pahinga. Walang ginawa si Clara kundi ang mag-isip.
Ano nga ba talagang nangyayari sa kanilang lugar? Bakit tahimik si Daisy? At anong klaseng kapatid ang kayang magsinungaling tungkol sa kamatayan ng sariling ina? Habang patuloy ang takbo ng bus sa dilim ng gabi, unti-unting lumalapit si Clara sa katotohanan ng maaaring tuluyang wasakin ang natitirang tiwala sa kanyang puso. Sa wakas, huminto ang bus sa maliit at pamilyar na terminal. Halos nakauwi na siya. 15 minuto ang lumipas matapos siyang makapara ng sasakyan, minamaneho ng isang masungit pero mabait na lokalang tricycle. 10:00 na ng umaga. Isang malinaw at magandang araw ng Hunyo. Ang klase ng araw na dati nagbibigay kay Clara ng kapayapaan. Sa paligid, abala ang mga tagabayan sa kanilang mga bakuran. May nagdidilig ng halaman, may nag-aayos ng taniman. Karaniwan ang tanawing ito ay nagpapagaan ng dibdib ni Clara. Pero ngayon ay wala siyang maramdaman. Walang pumansin sa tricycle na huminto sa dating tahanan ng pamilya nila. Hanggang bumaba si Clara mula sa sasakyan. At doon siya napako sa kinatatayuan. Parang biglang nawala ang hangin sa kanyang baga. Ang minamahal na bahay ng kanyang ina, ang lugar ng kanyang pagkabata, ay mistulang dinapuan ng lindol. Wala na ang bakod, bunot ang mga mababangong halaman. Ang dambuhalang puno ng roble sa harapan, ang palatandaan ng kanyang kabataan, nakahandusay sa lupa at ginawang mga tipak ng kahoy. At sa gitna ng lahat, isang malaking bulldozer ang umuugong sa tabi ng bahay. Ang matalim nitong blade ay winawasak ang huling bakas ng istruktura. Sa totoo lang, wala na ang bahay. Walang bubong, walang pader, tanging guhit na lang ng lumang pundasyon. Parang aninong naiwan ng alaala. Nagising si Clara mula sa pagkabigla. Tumakbo siya papunta sa bulldozer. "Tigil!" sigaw niya, puno ng galit at desperasyon. "Anong ginagawa niyo? Sinong nagbigay ng permiso?" Hindi siya narinig ng matabang operator. Nilamo ng ingay ng makina ang kanyang boses. Napansin lang siya ng lalaki nang halos nasa ilalim na siya ng makina. Dahilan para mapamura ito. "Anong ginagawa mo rito?" sigaw ng operator sa ibabaw ng ugong ng makina. "Hindi mo ba nakikitang nagtatrabaho kami? Umalis ka dito." "Ha?" Halos mabulunan si Clara. "Sinong may karapatang sirain to? Bahay ito ng nanay ko." "Hindi ko alam kung anong nanay ang sinasabi mo." Ungol ng lalaki habang sinasara ang pinto ng cabin. "May nag-hire sa akin. Siyang may-ari ng lupa." Muling umatungal ang bulldozer. Parang tinamaan ng kidlat si Clara. "May-ari?" Habang nabibingi sa ingay ng makina at higit pa sa mga salitang narinig, nakapako lang siya sa lupa. Ano ang nangyayari? Paano ito nangyari? Biglang may nakita siyang kumakaway mula sa katabing bahay. Si Aling Helen, ang parehong babaeng tumawag sa kanya, ilang araw lang ang nakalipas. Napasuray si Clara habang papalapit. Parang mga sanga ang kanyang mga paa. Nanginginig at pilit siyang itinatayo. "Aling Helen," halos pabulong niyang tanong. "Ano pong nangyayari?" Handa na siyang bumigay. Ang bahay ng kanyang ina, ang huling piraso ng kanyang pinanggalingan, naging abo sa harap ng kanyang mga mata. At ang mas masakit pa, hindi na pala ito sa kanila. "Clara, iha," malungkot na sagot ni Aling Helen. Halong awa at lungkot ang tingin nito. "Ibinenta ni Daisy ang bahay." Parang gumuho ang mundo. "Nako, mukhang mahihimatay ka," mabilis na sabi ng matanda. "Halika, pasok muna. Umupo ka't magpahinga. Pag-usapan natin ang lahat." Tumango si Clara. Isang manhid at sunod-sunurang galaw. Maingat siyang tumawid sa mga tulis na piraso ng dating bakod ng kanyang ina at napunta sa perpektong inayos na damuhan ni Aling Helen. Inakap siya ng matanda sa balikat at marahang ginabayan papasok sa maliit ngunit maliwanag na bahay. Sa loob, habang pinapainit ng herbal tea ang nanlalamig niyang mga kamay,
unti-unting kumalma si Clara. Pero ang katotohanan, patuloy pa ring bumabagsak. Habang nagsasalita si Aling Helen, dahan-dahang nabuo ang nakakakilabot na kwento ng panlilinlang ni Daisy. Ayon kay Aling Helen, si Daisy ay nagkwento sa buong barangay ng isang kapani-paniwalang istorya na iniwan daw ni Clara ang kanilang ina na walang kalaban-laban, na lahat ng bigat ay iniatang kay Daisy, na siya raw ang nag-iisang nagsakripisyo, at naniwala ang halos lahat. Maging ang doktor ay naantig sa sinasabing paghihirap ni Daisy. Tumulong na rin upang masagot ng buo ng social services ang sahod ng home healthcare aid. Pero ang mas masahol, walang biniling bagong hospital bed, walang pressure relieving mattress, walang espesyal na kagamitan para sa ina niya. At doon, unti-unting bumukas ang mata ni Clara. Hindi lang siya ang niloko, nilimas, nilapastangan at pinaglaruan ang tiwala niya. Ang tanging mga gamot na natanggap ng kanilang ina ay yung kaunting libreng reseta lang mula sa lokal na klinika. Yun lang. Tahimik na nakinig si Clara, mahigpit na hawak ang ulo. Parang pilit niyang pinipigilan ang mga basag-basag na isip na magkalat. Paano nagawa ng sarili niyang kapatid, dugo at laman niya ang magplano ng ganitong kalupit na panlilinlang? At saan napunta ang lahat ng pera? Ang malalaking halagang ipinapadala niya, minsan lingguhan, minsan bawat ilang araw. Lahat yon ay para sa isang ina na mahal niya. At ang pinakamasakit sa lahat, bakit walang kahit isang tao sa baryo ang tumawag sa kanya? Kahit ang doktor na minsan niyang pinagsilbihan ng buong puso. Dapat kilala niya si Clara. Dapat alam niyang hinding-hindi niya iiwan ang sariling ina. Talagang nakakakumbinsi ang mga sinabi ni Daisy, iha. Mahinang buntong hininga ni Aling Helen at marahang napailing. Lahat ay naniwala sa kanya. Lahat. Sandaling natahimik ang matanda, saka muling nagsalita at mas mabigat na ngayon ang tinig. Hindi ko rin talaga akalain. Ikaw pa lang tumutulong sa kanila sa lahat ng panahong yon. Lumaki ang mga mata ni Aling Helen sa unti-unting pag-unawa. Si Daisy, patuloy niya. Madalas mangutang sa palengke. Paulit-ulit siyang kumakatok sa bahay ko. Humihingi ng kahit magkano lang daw hanggang dumating lang ang pensyon ng nanay mo. Napahiyaw si Clara. Itinapon ang mga kamay sa ere sa lubos na kawalan ng pag-asa. Kumalansing ang tasa ng tsaa sa platito. Paano niya nagawa yun? At saka may isang desperadong ideyang biglang tumusok sa kanyang isip. Mabilis niyang inilabas ang cellphone. Binuksan ang banking app at ipinakita kay Aling Helen ang mahabang listahan ng mga transaksyon. Buwan-buwan, linggo-linggo at minsan ay halos kada ilang araw. Nandun ang lahat. Mga petsa, eksaktong halaga, mga padalang pera, malalaki at tapat. Napanganga si Aling Helen. Hindi pa rin siya makapaniwala. Diyos ko, bulong ng matanda. Mukha siyang kawawang parang batang tupa na walang laban. Umiling siya at halatang nanginginig. Naawa ang lahat sa kanya, kahit si Ana, yung mabait na caregiver. Sobra-sobrang ginawa. Pumapasok tuwing weekend, minsan madaling araw pa. Totoong nag-aalala siya para sa nanay mo at kay Daisy. Sandaling huminto si Aling Helen sa kamarahang nagtanong. Gaano karaming pera ang nakuha niya sa'yo, iha? Napakarami po. Buntong hininga ni Clara. Parang may mabigat na bato na tuluyang umupo sa dibdib niya. Pero wala nang saysay, nabilangin ko pa yon. Wala? Napasigaw si Aling Helen. Ang dati banayad na tinig ay napalitan ng galit. Ibalik mo! Ipaglaban mo sa korte! Umiling si Clara at pagod na pagod na. Putik na ang lahat. Ayoko na ng ganyang laban. Mahina niyang sagot. Huminga siya ng malalim, saka nagtanong. Isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Aling Helen, paano ho naibenta ni Daisy ang bahay ni nanay?
May mga legal na proseso at hindi siya nag-iisang tagapagmana. Parang masakit itanong pero kailangan. Wala namang masama sa pagtatanong, mariing sagot ng matanda. Marahang ipinatong ang kamay sa braso ni Clara. Tama ka. Huminga siya ng malalim bago ipagpatuloy. Si Daisy, kahit mukhang simple ay may sariling talino. Mga 6 na buwan ang nakalipas, nagdala siya ng notaryo sa tabi ng kamay ng nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Clara. May sandaling malinaw ang isip ni Mary noon. Paliwanag pa ng matandang babae. Nakagalaw pa nga ng kaunti ang kamay niya. Ipinagmamalaki pa yun ni Daisy. At doon nangyari ang hindi na mababawi. Pinagawa niya ang isang deed of donation. Buong bahay ipinalipat sa pangalan ni Daisy. At si Mary, huminto ang matanda, mabigat ang buntong hininga. Nilagdaan ng nanay mo ang lahat. Paano nagawa ni nanay? Halos pabulong na tanong ni Clara. Isang bagong alo ng sakit at pagtataksil ang dumaan sa kanya. Malaki ang tsansa. Maingat na paliwanag ni Aling Helen. Napaulit-ulit na binulong ni Daisy sa kanya na iniwan mo sila. Na nag-iisa sila. Kaya si Mary nalilito, mahina at takot. Ibinigay ang lahat sa anak na laging nasa tabi niya. Natahimik sila sandali. At sa totoo lang, dagdag pa ng matanda at mas mababa na ngayon ang boses. Mahal na mahal ni Mary si Daisy ng kaunti pang higit. Alam yon ng buong baryo. Marahil dahil si Daisy ang kamukhang kamukha ng kanilang ama. Ang lalaking nasawi sa aksidente sa bukid habang buntis pa ang kanilang ina kay Daisy. Isang trahedyang nag-iwan ng sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. At marahil sa pagsubok na ibigay ang pagmamahal na para sa dalawa, unti-unting nakalimutan si Clara. Isang mahabang buntong hininga na lang ang naisagot ni Clara. Oo, sa isang maliit na barangay na tulad ng sa kanila, hinding-hindi nananatiling lihim ang mga sikreto. At ngayon, isa-isa na silang umaahon sa ibabaw. Kasabay ng pagkawasak ng puso ng isang anak na ginawa ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Nagpatuloy si Aling Helen sa kanyang mabigat na salaysay. 2 linggo bago pumanaw ang kanilang ina, inilipat daw si Mary sa maliit na ospital. Kinailangan niya ng tuloy-tuloy na medical support. Doon na raw ipinaalam ng mga doktor kay Daisy ang masaklap na balita. Terminal na ang kondisyon ng kanilang ina. At doon nagsimula ang pagkukumahog ni Daisy. Naglabas siya ng patalastas para ibenta ang bahay sa lokal na pahayagan at sa online. Hindi nagtagal ay may bumili. Isang lalaking tagalungsod. 2 araw bago mamatay si Mary ay naibenta na ang bahay. Mula sa morgue ng ospital, diretsong dinala ang kabaong ni Mary sa sementeryo. Walang tradisyonal na burol sa bahay. Walang sandali para makapagbigay galang ang mga kapitbahay. Wala na kasi ang bahay dahil may bagong may-ari na. At si Daisy, walang nakakaalam kung nasaan. Ang tanging balita, naninirahan daw siya ngayon sa kabilang bayan. Pati ang libing ng kanilang ina ay inasikaso na lang ng barangay captain. Umiiyak si Daisy noon at sinasabi na wala daw siyang pera. Naipit daw sa bangko ang perang nakuha sa pagbenta ng bahay. Napakaraming komplikasyon, paliwanag ni Aling Helen. May halong pagkadismaya ang boses. At naniwala ang lahat. Sa dami ng nangyayari, wala nang may oras na mag-usisa pa. Bukod sa mga formalidad na inaayos ng barangay, nagkaisa ang komunidad. Patunay ng likas na malasakit ng mga taga roon. May nagdala ng pagkain, may nagbabahagi ng alaala, at may umaliw sa isa't isa. Ganon inilibing si Mary. At si Daisy. Si Daisy ay humagulgol sa tabi ng puntod. Mga luha na tila pang entablado, isang eksenang karapat-dapat sa parangal. Pero nang mahulog ang huling pala ng lupa ay naglaho na siya.
Hindi man lang naghintay ng munting salo-salo pagkatapos. Simula noon, walang balita at wala ng bakas. At doon, sa lubos na kawalan ng pakialam ni Daisy, nagpa siya si Aling Helen na tawagan na si Clara. Tama po ang ginawa ninyo. Malalim at pagod na buntong hininga ni Clara. Dapat po sana mas maaga, pero wala na ring silbi ang pagsisisi ngayon. Hindi niya kayang dalhin ang bigat ng mga kung sana. Kailangan niyang mag-isip ng susunod na hakbang. Kung ganon, praktikal na mungkahi ni Aling Helen. Bumalik ka na lang doon sa ibang bansa. Ano pang ginagawa mo rito? Umiling si Clara. Hindi na po ako makakabalik. Pag-amin niya at basag ang boses. Tapos na po ang buhay ko ron. Ikinuwento niya ang biglaang pagtatapos ng kanyang trabaho, ang pagkawala ng lahat sa loob lamang ng isang araw. Nako, napasinghap si Aling Helen at napatakip sa bibig. Nilimas ka ni Daisy. Iniwan kang walang-wala pati bubong na masisilungan. Sandaling nag-isip ang matanda. Lumabo ang mga mata, saka nagsalita. Clara, maaari kang manatili muna rito sa akin hanggang makapag-isip ka. Salamat po. Pilit ang ngiti ni Clara at nanginginig ang mga labi. Ayokong humingi pero kailangan ko po talagang kabaitan ninyo. May bagong ningas na sumilay sa kanyang mga mata. Pero bago ang lahat, nais ko po sanang pumunta sa sementeryo. Oo, iha, syempre. Agad na tugon ni Aling Helen. Katabi ng ama mo ang puntod ng iyong ina. Ihahatid kita. Salamat po pero wag na. Marahang pagtanggi ni Clara. Kaya ko po at kailangan ko lang po sigurong mapag-isa. Tumango si Aling Helen, puno ng pag-unawa ang mga mata. Lumabas si Clara sa malamig na hangin ng hapon. Sinadyang iwasan ang tanawin ng bulldozer na patuloy pa ring umuungol sa malayo. Winawasak ang huling bakas ng bahay ng kanyang ina. Sumisikip ang dibdib niya. Naalala niya ang bahay, ang masiglang hardin, ang mga hanay ng gulay na inalagaan ng ina ng buong tiyaga. Simple ang buhay noon, oo, pero puno ng init, puno ng ginhawa. Bawat sulok, puno ng pagmamahal. Ngayon, wala na. Naglakad si Clara sa mga daan ng baryo. Lunod sa isip, hindi niya napansin ang mga bulungan, ang mga tingin na puno ng panghuhusga. Para sa kanila, isa lang siyang anak na naglayas at ngayon ay nagbalik. Wala pang nakakaalam ng totoo, wala pang nakakaalam ng lalim ng panlilinlang. Habang tinatahak niya ang tahimik na mga eskinita, paulit-ulit niyang tinatawagan si Daisy. 1, 2, 3. Sa bawat tawag ay iisa lang ang sagot. Mahabang pagring at katahimikang tila panunuya. At saka habang nilalagpasan ni Clara ang huling hanay ng mga bahay, papalapit na sa katahimikan ng sementeryo, may isang boses na biglang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na nakakabigla sa gaan at saya. Well, hello there, little sister. Masiglang bati ni Daisy. Parang walang nangyari, parang walang namatay at parang walang nasira. Hello? Sagot ni Clara. Patag ang boses pero walang emosyon. Nasaan ka at bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay nanay? Oh, sobrang busy ko lang talaga. Sagot ni Daisy, may bahid ng pagkawalang bahala. At saka naisip ko, bakit ka pa magmamadaling bumalik sa maliit nating liblib na lugar? Hindi ka rin naman naabot sa libing? Kumulo ang dugo ni Clara. Kaya ikaw na lang ang nagdesisyon para sa akin? Mariin niyang tanong. At ang bahay ni nanay, ikaw na rin ang nagdesisyong angkinin? Sunod-sunod na lumabas ang mga salita, matatalim at puno ng sumbat. At ang perang ipinadala ko para kay nanay nasaan? Bakit sinasabi ng mga kapitbahay na wala man lang siyang mga pangunahing gamit? Hay nako, kung ano-anong chismis ang ikinakalat ng mga yan. Balik ni Daisy at biglang tumalim ang tono. Lahat napunta kay nanay. I swear. Nagsisinungaling ka? Diretso at malamig na sagot ni Clara. Ang sahod ng caregiver,
Halimbawa, buong sagot pala ng social services, hindi ikaw. Paano naman ako mabubuhay? Sigaw ni Daisy at pumipiyok ang boses sa galit. Iniwan mo kami. Iniwan mo ang may sakit na nanay at ako ang nagbantay sa kanya araw-araw at gabi. Yun ang kabayaran ko. Iniwan mo siya. Iniwan ko? Napatawa si Clara, isang tawa na puno ng pait. Daisy, magkaroon ka naman ng hiya. Pinagkaitan ko ang sarili ko ng lahat. Bawat sentimo ipinadala ko. Umaasang may gamot si nanay na wala siyang kulang at ikaw. Sinamantala mo siya, ninakawan mo at pagkatapos, ibinenta mo pang bahay niya. At mapapatunayan mo ba? Malamig na sarkasmo ang sagot ni Daisy. Voluntaryo mong ipinadalang pera. Wala ka namang inilagay kung para saan. At ang bahay, si nanay mismo ang nagdesisyon. Ibinigay niya sa akin dahil hindi ko siya iniwan, hindi tulad mo. At bago pa makapagsalita si Clara, ibinaba ni Daisy ang tawag. Hindi na muling pumasok ang tawag. Walang duda, nakablock na siya. Umakyat ang luha sa mga mata ni Clara. Mainit, hilaw at masakit. Pagdating sa sementeryo, doon na tuluyang bumigay ang katawan niya. Lumuhod siya sa harap ng sariwang bunto ng lupa. Hinayaan ang mga hikbi na yumanig sa kanyang dibdib. Unti-unting nilamon ng lungkot at galit. Paano nangyari to? Iyak niya sa katahimikan. Paano nagawang maging ganito kalupit ng sarili kong kapatid? Humingi siya ng tawad sa kanyang ina. Para saan? Dahil wala siya sa huling sandali nito. At sa pagitan ng mga luha, pabulong niyang sinabi, Mama, sana nasa langit ka na ngayon at sana nakikita mo ang lahat. Sana po alam niyo. Inayos niya ang nalalantang mga bulaklak sa puntod. Tahimik, wasak at nag-iisa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaluhod doon nang may isang banayad na tinig ng lalaki ang biglang gumambala sa kanyang pag-iyak. Miss, okay ka lang po ba? Nagulat si Clara, agad niyang pinunasan ang mga mata. Isang binatang matangkad at maayos ang tindig ang nakatayo sa hindi kalayuan. Nakasuot ng mamahaling suit, mahinahon ang anyo. Oo. Sagot ni Clara at pilit pinatatag ang boses. Ayos lang po ako, salamat. May pumanaw po rito kamakailan, tama ba? Tanong ng lalaki at nakatingin sa puntod. Ang nanay ko? Sagot ni Clara. Paumanhin sa iyong pagkawala. Seryoso niyang tugon. Matagal ka na pong narito. Pagdating ko, narito ka na. Paalis na ako, nandito ka pa rin. Palubog ng araw at malamig na. Tama po kayo. Mahina niyang sagot at dahan-dahang tumayo. Pabalik ka ba dun sa barangay? Tanong ng lalaki at may magaan ng ngiti. Pwede kitang ihatid, may sasakyan ako. 10 minutong lakad lang naman po yon. Mas mabilis kung sasakyan. Bahagyang tawa ng binata. Andrew ang pangalan ko. Hindi ka taga rito, no? Hulang tanong ni Clara. Malapit na. Sagot ni Andrew at may bahagyang ngiti. Kauwi ko lang galing dun sa lungsod. Kanina may lakad ako dito sa kabilang distrito. Dumaan lang ako rito. May mga ninuno akong nakalibing dito. Pero hindi ko na mahanap ang puntod nila. Baka nabura na ang mga palatandaan sa tagal ng panahon. Saglit siyang tumigil at tila nag-iisip. Sa syudad na kami lumaki ng mga magulang ko. Dagdag niya at may lungkot sa ngiti. Pero dito nagmula ang lolo ko. Wala na ang bahay namin at tuluyan ang nawala. Napagod na rin ako sa buhay sa Maynila. Kaya bumalik ako dito sa pinagmula ng angka namin. At sa gitna ng pagkawala, pagtataksil at pagluluksa, may isang bagong mukha ang pumasok sa mundo ni Clara. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero sa gabing yon, sa tabi ng puntod ng kanyang mga magulang, may isang bagong yugto ang tahimik na nagsisimula. Habang nagkukwentuhan, naglakad sila papunta sa makintab na asul na kotse ni Andrew. At tahimik na bumiyahe pabalik sa baryo. Saan kita ibababa? Tanong ni Andrew. Sa Main Street na lang, sagot ni Clara pagkatapos ay nag-alinlangan. Biglang nakaramdam ng hiya. Pwede na rito, lalakarin ko na lang ang natitira. Doon din naman ang punta ko. Ngumiti si Andrew, may banayad na init sa boses.
Sabay na tayo? Doon din? Ulit ni Clara. May pupuntahan ka ron? May titignan lang akong progress sa construction. Sagot niya ng casual. Construction? Napahinto si Clara at saka tumama ang malamig na realization. Sandali. Mahina pero matalim niyang tanong. Ikaw bang bumili ng bahay ng nanay ko at nagpawasak nito? Main Street number 42. Dagdag niya at nanginginig ang tinig. Napalingon si Andrew at halatang nagulat. Hindi ko naiintindihan. Binili ko ang bahay at lupa sa address na yan at lahat naman ay legal. May karapatan akong gawin ang gusto ko sa ari-arian ko. Ano bang problema? Wala. Mabilis na putol ni Clara. Nanginginig sa pigil na galit. Ihinto mo na lang ang kotse. Nagkibit balikat si Andrew. Bakas ang pagkalito sa noo pero tumabi rin sa gilid ng kalsada. Hindi na nagsalita si Clara. Nilakad niya ang natitirang distansya papunta sa bahay ni Aling Helen. Ang isip niya ay nag-aalimpuyo sa galit, sakit at pakiramdam ng matinding kawalan ng katarungan. Alam niyang wala namang kasalanan si Andrew sa legal na usapin, pero masakit pa rin. Siya ang nag-utos na gibain ang tahanan na puno ng alaala ng kanyang puso. Pagdating niya sa bahay ni Aling Helen, nandoon na nga ang kotse ni Andrew, nakaparada malapit sa dating bakuran ng kanyang ina. Si Andrew mismo ang nagbibigay ng mga utos sa ilang manggagawa. Napabuntong hininga si Clara. Pagod at talunan ng tunog, umakyat siya sa veranda ng bahay. Sa loob, naghihintay ang doktor. Agad niyang niyakap si Clara. Isang yakap na parang ama at paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa pagdududa noon. Samantala si Aling Helen ang tunay na haligi ng baryo. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Ikinalat niya ang buong katotohanan tungkol sa panlilinlang ni Daisy. Hindi ko talaga akalain. Buntong hininga ng doktor. Mukha siyang napakasimple at inosente. Diyos ko talaga si Daisy. Ako rin po. Mapait na tawa ni Clara. Pero heto tayo ngayon dahil sa kapatid ko halos wala na akong tirahan at niisip kong duling ay wala. Naku, napakahirap ng sitwasyon mo. Mahabaging sabi ng doktor. Baka pwede mong kasuhan. Hindi ko siya kakasuhan. Umiling si Clara at pagod na ang tinig. Hahayaan ko ng konsensya niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at may munting pag-asa sa tingin ni Clara. Dok, baka matulungan niyo akong makahanap ng trabaho. May tsansa po bang maibalik ang dati kong posisyon? Kung ako lang, agad na sagot ng doktor. Ibabalik kita pero napuno na kasi ang posisyon. Sandali siyang nag-isip at saka ngumiti. Pero paano kung irekomenda kita doon dito sa barangay administration? May bakante sila sa Economic Development Department. Pero saan po ako titira? Nag-aalalang tanong ni Clara. Wala po akong pambayad ng renta. Baka naman may official housing para sa mga bagong empleyado. Sagot ng doktor na may pag-asa pa. Bukas kakausapin ko mismo yung taga dyan sa barangay o kaya yung mayor sa bayan. Maraming salamat po, sabi ni Clara. Sa wakas ay may tunay na ngiti sa mga labi. Kung magtagumpay habang buhay po akong magpapasalamat. Walang anuman, sabi ng doktor at iwinasiwas ang kamay. Ang mabubuting tao nararapat tulungan. Ilang araw lang ang lumipas at totoo nga, nagkaroon ng trabaho si Clara sa bayan. Binigyan siya ng komportableng tirahan at isang magandang trabaho. Sa gitna ng pagkawasak, unti-unting sumibol ang bagong simula. Dahan-dahan, paunti-unti, gumagaan ang buhay ni Clara. Hindi man tuluyang nawala ang sakit, unti-unti namang kumukupas ang talim nito. Natutunan niyang huwag nang isipin pa si Daisy. Parang isang taong bigla na lang naglaho sa kanyang mundo. Isang aninong ayaw na niyang balikan, ngunit madalas pa rin niyang nakakasalubong si Andrew. Ilang beses sa isang linggo, pumupunta ito sa mayor's office sa munisipyo. Minsan sa planning department, minsan humihingi ng appointment sa kanilang mayor. Doon nalaman ni Clara ang plano ni Andrew. Magtayo ng isang resort at nature preserve sa kanilang lugar.
Kaya pala abala ito sa mga permit, sa grant at papeles. Sa una, hindi pa rin maalis kay Clara ang pagkainis. Kahit wala namang direktang kasalanan si Andrew, sa paningin niya noon ay isa lamang itong mapagsamantalang negosyante. Isang taong laging naghahanap ng dagdag na kikitain. Pero unti-unti nagbago ang tingin niya. Isang hapon, pumasok si Andrew sa opisina ni Clara. May hawak na napakalaking bouquet ng mga puting rosas. Clara, hello. Mahina niyang bati at may bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Naparito ako para humingi ng tawad. Tawad para saan? Malamig na tanong ni Clara. Hindi pa rin iniaangat ang tingin mula sa mga dokumento. Ikinuwento sa akin ng mga taga dun sa barangay ang lahat. Tapat na sabi ni Andrew. Ngayon ko lang lubos na naintindihan kung gaano kasakit ang nakita mo sa dating ari-arian ng iyong ina. Maniwala ka, wala akong ideya na ganun kakomplikado ang sitwasyon. Pasensya na sa hindi ko sinasadyang sakit na naidulot ko. Unti-unting lumambot ang boses ni Clara. Wala kang kasalanan, sabi niya at tuluyang ibinaba ang maskara ng istriktong opisyal. At patawarin mo rin ako, nadala lang ako ng galit ko noon. Kung ganun, ngumiti si Andrew. Banayad at mainit habang iniaabot ang mga rosas. Tila nagkais na tayo. Sandali siyang nag-atubili, saka naglakas loob. Clara, may alam akong maliit pero napakagandang cafe. Diyan lang sa malapit. Gusto sana kitang imbitahan. Pwede ba kitang makasama pagkatapos ng trabaho? Kahit mag-usap lang tayo at mas magkakilala pa. Tinitigan ni Clara si Andrew. Maingat at masinsinan. Hindi naman pala siya masamang tao. Bakit nga ba siya nagalit noon na parang isang pusang nagulat? Tinanggap niya ang imbitasyon. At nang gabing yon, nagbahagi sila ng mga kwento sa ibabaw ng mainit na tasa ng kape. Sinundan pa yon ng marami pang ganoong pagkikita. Bawat isa ay mas nagpapalalim ng koneksyon. Hanggang sa tahimik at maganda, napagtanto nilang itindhana silang dalawa para sa isa't isa. Mahigit 1 taon din silang nag-date. Nanatili si Clara sa munisipyo at si Andrew naman ay nagrenta rin doon habang patuloy na binabantayan ang construction ng resort sa barangay. At nang matapos ang unang yugto ng proyekto, kasama ang kanilang sariling munting cottage ay nag-propose si Andrew. Inanyayahan niya si Clara na manirahan sa kanilang bagong tahanan, bilang tunay na may bahay at bilang katuwang sa pangarap. At sa gayon, bumalik si Clara sa kanilang barangay. Bahagi ng isang mas malaking pangarap. Maayos ang taniman, maganda ang landscape at puno ng pag-asa ang paligid. Napuno ng tuwa ang puso ni Clara. Nasa tahanan na siya at tunay na tahanan. At sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang hinding-hindi na siya muling lalayo sa kanyang pinagmulan. Mabilis na lumipas ang 2 taon. 2 taong payapa at masaya ang naging takbo ng buhay ni Clara at Andrew. Tuluyan ang iniwan ni Clara ang abalang mundo sa munisipyo. Ang puso niya ngayon ay nakalaan sa kanilang tahanan at sa mga pangarap na sabay nilang binubuo. Ang resort ay unti-unting nabubuo. Isang napakalaking proyekto na may puso. Inalagaan nito ang lupang minsang minahal at iningatan ng ina ni Clara. Ibinuhos ni Andrew ang buong sarili niya rito. Tinanaw ang isang lugar na balang araw ay magiging ipinagmamalaki ng buong lugar. Marahil ng kanilang buong bayan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nagniningning sa saya sina Clara at Andrew. May isa pa silang hinihintay. Isang munting himala. Sa loob ng 4 na buwan, darating na ang kanilang sanggol na lalaki. Araw-araw, puno ng pananabik at maliliit na paghahanda ang kanilang tahanan. Mga gamit ng sanggol, maliliit na sapatos, mga pangarap na tahimik na binubuo sa bawat gabi. Isang malamig at preskong gabi ng taglagas. May mahinhin na katok na umalingaw-ngaw sa kanilang payapang tahanan. Si Clara ay nag-aayos ng hapagkainan. Ang bango ng masarap na ulam ay bumabalot sa hangin. Si Andrew naman ay kauuwi lang mula sa meeting nito
Nagpapahinga na siya ngayon sa sala. Love, ako na. Sabi ni Andrew, magaan ang tinig habang papunta sa pinto. Pagbukas niya, tumambad ang isang batang babae. Hindi niya agad nakilala, mukhang pagod, payat at may munting batang babae. Mga 2 taong gulang na mahigpit na nakakapit sa kanyang binti. May maitutulong ba ako? Tanong ni Andrew at may bahid ng pagtataka. Bago pa niya maunawaan, lumabas si Clara mula sa kusina. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Daisy. Bumigat ang dibdib ni Andrew. Ito ang kapatid, ang babaeng bumalot sa buhay ni Clara ng panlilinlang at sakit. Nakita niya na ito noon sa bentahan ng lupa at sa mga lumang litrato na minsang itinago ni Clara. Ate, mahina at nangangailangan ng boses ni Daisy. Papapasukin mo ba ako? May pagsusumamo sa tinig. Isang pakiusap na humila sa puso ni Clara. Bumalik ako sa bayan, dagdag ni Daisy. May nagsabi sa akin na dito ka raw nakatira. Siyang anak ko, si Lily. Saglit na natahimik si Clara. Pumasok ka. Sa wakas ay nasabi niya. Sinulya pa niya si Andrew at bahagyang nagkibit balikat. Parang sinasabing, anong magagawa ko? Pamilya pa rin siya. Tahimik ang hapunan, puno ng mga tanong na hindi binigkas. Si Lily, mabait at ubos lakas ay nakatulog na sa sofa sa sala. Masyado ng pagod para kumain pa. Pagkatapos ng hapunan, isang mahina at mabigat na pag-uusap ang naganap sa pagitan ni Daisy at Clara. Umiiyak si Daisy habang bumubuhos ang mga paghingi ng tawad. Ikinikwento niya ang pagbagsak ng sarili niyang buhay. Matapos ibenta ang bahay ng kanilang ina, sumugal daw siya sa isang bagong simula na project. Umupa ng malaking bahay at namuhay ng magarbo. Walang ingat na ginastos ang perang pinaghirapan ni Clara para sa gamutan ng kanyang ina. Nakilala niya ang isang lalaking kaakit-akit at mukhang desente naman. Nangarap siyang bumuo ng pamilya mula roon. Ngunit ang lalaking yon ay isa palang scammer. Isa-isa nitong inubos ang pera ni Daisy. Hanggang sa wala nang natira at saka naglaho. Iniwan siyang mag-isa at buntis. Nang ipanganak si Lily, balak daw ni Daisy na iwan ang bata sa ospital. Pero hindi niya kinaya. Tahimik lang na nakinig si Clara, bagamat may himala sa puso na marahil ay pinapanatili ni Daisy si Lily hindi lang dahil sa awa, kundi dahil sa tulong ng gobyerno para sa mga single mother. Sa loob ng 2 mahirap na taon, naghirap sina Daisy at Lily at halos hindi na makaraos. Hanggang sa dahil sa kawalan ng pag-asa, napilitan si Daisy na bumalik. Inamin niyang nakita niya ang buhay ni Clara sa social media at nalaman niyang nakatira na muli ang kapatid sa kanilang barangay. Nahihiya ako. Gusto ko lang bumawi, bulong ni Daisy at nakayuko. Tumango si Clara, may bantay na pagdududa sa mga mata, at mahinahong nagtanong kung ano ang balak ni Daisy. Uupat na lang ako ng maliit na apartment dito, sagot ni Daisy at walang katiyakan sa tinig. Alam ni Clara na may mga bakanteng bahay sa baryo, may ilan pang halos inabandona. Ngunit dama ng kanyang puso na umaasa si Daisy sa kanya sa kabila ng matinding pagtataksil. At kahit ganon, hindi kayang itaboy ng puso ni Clara ang kapatid at ang inosenteng batang si Lily sa malamig na gabi. Dito muna kayo ngayong gabi. Pag-uusapan natin bukas kung ano ang susunod. Marahan ngunit matatag niyang sabi. Tahimik na sumang-ayon si Andrew. Kahit halatang hindi siya komportable sa biglaang pagbabagong ito. Ngunit tulad ng dati, kasama niya si Clara sa lahat. Magkasama nilang haharapin ang umaga. Ngunit pagdating ng umaga, isang panibagong pagkabigla ang sumalubong sa kanila. Wala na si Daisy. Tahimik na natutulog si Lily sa sofa sa sala. Payapa ang munting mukha at parang walang kamalay-malay sa kaguluhang iniwan ng kanyang ina. Sa tabi niya, may maayos na nakatiklop na birth certificate at isang papel na minadaling sulatan. 2 salita lang. Alagaan mo siya. Napailing si Andrew at halatang galit at hindi makapaniwala. Grabe ang kapatid mo.
Sana walang mabiyayaan ang kapatid na ganyan. Siya lang ang kapatid ko. Mahina at mabigat na buntong hininga ni Clara. Lumambot ang titig habang tinitingnan ang inosenteng bata. Nagkatinginan sila ni Andrew, walang salitang tanong at walang kailangang ipaliwanag. Hindi nila itataboy ang bata. Si Lily ay pamilya, walang kasalanan, isang musmos na nadamay sa malupit na kapalaran. Sumunod ang mahabang proseso, mga papeles, opisyal na lakarin at walang humpay na paghahanap kay Daisy. Ngunit nabigo ang lahat, walang bakas, walang sagot. Sa huli, opisyal na naitalaga sa pangangalaga ni Clara at Andrew si Lily, kasabay ng pagsilang ng kanilang sariling munting anak na lalaki. At sa isang iglap, 2 na ang anak ni Clara. Sa una, hindi agad nagsasalita si Lily. Tahimik, mabigat ang katahimikang pasan, tila may baong sugat ang murang isipan. Ngunit hindi nagkulang si Clara. Ibinuhos niyang oras, pasensya at walang kapantay na pagmamahal para tulungan ang bata na makahabol sa pag-unlad. At unti-unti namukadkad si Lily. Mula sa katahimikan, naging masigla, madaldal, masayahin at puno ng tawa. Ang una niyang malinaw na salita ay Mama, sinundan ng Dada at pagkatapos ay Kuya. Napuno ng ligaya ang puso ni Andrew at Clara. Oo, silang tunay na mga magulang ni Lily sa lahat ng kahulugan ng salita. At ang kanilang mahal na anak na babae ang magiging pinakamabuting ate na maaaring hilingin ng kanilang anak na lalaki. Mula noon, itinayo ni Andrew at Clara ang isang buhay na puno ng tawanan, pagmamahal at pagkakaisa. Pinagyayaman nila ang kanilang resort at iba pang negosyo. Araw-araw na inaalagaan, hindi lang bilang negosyo kundi bilang pamana. Gantimpala sa kanila hindi lang ang tagumpay, kundi ang malalim na kasiyahang nagmumula sa paglikha ng isang bagay na maganda at totoo. Isang pangarap na nakaugat sa lupang ito na naghihilom ng mga dating sugat at ginagawang lakas ang lungkot. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Clara, may isang mahina ngunit paulit-ulit na tanong ang nananatili. Paano kung isang araw kumatok muli si Daisy sa kanilang pinto? Lumipas ang mga taon na parang mahinahon na agos ng ilog. Unti-unting nakilala ang kanilang resort bilang isang lugar ng pahinga, pag-asa at paggalang sa kalikasan. Dumadayo ang mga bisita mula sa iba't ibang panig ng lugar. Humahanga hindi lamang sa ganda ng tanawin, kundi sa kwento ng lupang iyon. Isang lupang minsang nasugatan ng kasakiman ngunit muling binuhay ng malasakit at pagmamahal. Minsan, sa mga gabing tahimik at payapa, napapatingin si Clara sa pintuan ng kanilang bahay. May mga sandaling napapaisip siya. Kumusta na kaya si Daisy? Buhay pa kaya? May konsensya pa kaya? Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ni Clara ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang aral. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng pinto ay kailangan buksan muli. May mga sugat na hindi na dapat galawin dahil ang tunay na pagaling ay ang pagpili ng kapayapaan. At kung sakaling dumating ang araw na may kumatok muli sa kanilang pinto, handa na si Clara. Hindi para sa galit, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa malinaw na hangganan. Dahil ang tahanan na itinayo niya kasama si Andrew at ang kanilang mga anak ay hindi na basta bahay. Ito ay isang sanctuary. At sa wakas, sa lupang minsang puno ng luha, tumubo ang isang buhay na puno ng liwanag. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, hindi lahat ng dugo ay nagiging pamilya. Ngunit ang tunay na pamilya ay yung pumipili ng pananagutan, pagmamahal at kabutihan, kahit masakit at mahirap. Ang sugat ng pagtataksil ay maaaring maghilom at mula rito, maaaring sumibol ang mas dakilang anyo ng pag-ibig. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.